Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa statement ng isang political analyst na kung saan sinabi niya na itong si PBBM, kasama na rin si Speaker Martin Romualdez, ay nakatayo sa kumunoy. So kung nasa kumunoy ka, delikado ka na. Palubog ka na ng palubog. Kailangan mo ng Savior. Salbabida. Okay. Pakinggan natin itong statement ni Professor Malo Tiquia bago ako magbigay ng comment. Nagkabukingan sa budget, nagkabukingan sa People's Initiative, nagkaroon ng pagtitira sa Senate at sa House. Tapos ang tao nagulat na lamang ano bang nangyayari. So sa tingin ko, yung pahayag ng first quarter, clearly sinasabi ng tao, tigilan nyo yan. Hindi kami nag-a-approve dyan sa ginagawa nyo at nawawala ang tiwala ng tao sa inyo. Inihalintulad naman ni Tiquia sa kumunoy ang pagbulusok ng rating ni PBBM. Kung i-compare mo yan sa nakuha nung eleksyon, right after elections, talagang medyo kumunoy ang tinitindigan ng ating Pangulo. Yung kumunoy in the sense na para siyang parang lumulubog ka. Kailangan ng salbabida para maiangat mo muli. Batay sa survey, lumalabas na maging sa baluarte ng Pangulo ay bumaba rin ang approval at trust rating nito. So, ang basihan ni Malo Tiquia, bakit nakatayo sa kumunoy si PBBM at si Speaker Romualdez, itong resulta ng Publicus Asia Survey March 2024 kung saan napakababa na ang approval and trust rating ni Pangulong Marcos, lalo na itong si Speaker Romualdez. Okay, so si PBBM, ang kanyang trust rating for March 2024 is only 33%. So out of out of 10 Filipinos, halos 3 lang ang may tiwala sa presidente. Naku, wala pa siyang 2 taon sa Malacanang. Napakababa na. Nung nagsisimula siya, mga more than 70% ang kanyang political capital, yung bumoto sa kanya na 31.6 million Filipinos. Ano yun? Alos 70% sa total votes cast. Kaya yun ang tiwala niya. Tiwala ng taong bayan sa kanya pagsimula niya is more than 70%. Ngayon, wala na. Bumaba na, sobra kalahati. 33% na lang. Noong December 2023, medyo okay pa, 48%. So, bumulusok ngayon ng halos ilang porsyento? 15%. Lalim ng bagsak. Okay, mas lalo na itong si Speaker Martin Romualdez. Ang kanyang trust rating is only 18%. Galing ito sa 25% noong December 2023. So itong dalawang ito, wala na. Pababa ng pababa. Malulunod na sa kumunoy yung kanilang political career. Yun ang basa o analysis ni Professor Malo Tiquia. So, ano ang rason? So, ang binanggit ni Professor Tiquia, which I agree, yung nabuking sa budget. Ano yung budget? Yung plano ni na Senator Pimentel na i-question yung budget na yun. Yung 2024 budget, question nila sa Supreme Court dahil unconstitutional. Yung ang daming isiningit na unprogrammed funds. Around 700 billion. Laki. Isa na dyan yung sa DSWD, yung ayuda, AKAP ata yun. 26.7 billion na ayuda funds
na hindi naman ni-request ng DSWD. Dapat kung sa budget, kung ano ang ni-request ng DBM, DSWD, either aprobahan or minusan o dagdagan. Kaya ang nangyayari, ito isiningit 26.7 billion na wala lang, basta lang isiningit. Kasi lumalabas na para sa People's Initiative yun. So, yun, sa budget, nagka-bookingan at ngayon, ang taong bayan umaalma na tama na, sobra na, sa budget pa lang yan. Next, yung People's Initiative, nagka-bookingan din. Kasi may halong deception yung People's Initiative. O as the word implies, parang mga ordinaryo tao lang ang gumalaw para baguhin o magkaroon ng charter change. Lumalabas, nako, may kamay pala sa likod ang House of Representatives. So, yun. Tapos, dahil doon sa People's Initiative, nagkaroon ng bangayan ang mga congressmen at senador. Nagkaroon sila ng all-out word war. Word. Salita-salita. Akusasyon versus akusasyon. Na lumalabas ito yung mahinang leadership ng Pangulo. Kasi parang lumalabas na hindi na kontrolado ng Pangulo ang House of Representatives. Iba ang sinasabi ng Pangulo, iba naman ang ginagawa sa House of Representatives. Example, yung charter change. Excuse me. Ulit na sinasabi ng Pangulo na hanggang economic amendments lang ang suportahan niya. Ngayon, lumabas si Mr. Larry Gadon, nagsubmit na ng proposal ng political amendments. Kaya pumalag ang mga congressmen. Isa na dyan si Congressman Rufus Rodriguez. Sabi niya, ang usapan, economic amendments na. Bakit isisingit na naman yung political amendments? I will not support it, sabi ni Congressman Rodriguez. Si Congressman Rodriguez, siya po ang chairman, panel chairman sa House tungkol sa constitutional amendments. So, sino pa yung mga si Congressman Edsel Lagman. Sabi niya, hindi sila mapagkatiwalaan. Patibong lang yung economic charter change. Ang tunay na motibo is political. Pati si Congressman Franz Castro, ganon din ang sinasabi niya. So, ito na ngayon ang mga dahilan na wala na yung tiwala ng taong bayan sa Pangulo. Kasama na si Speaker Martin Romualdez. Pababa ng pababa. So, kung nasa kumunoy ka, kung walang ibang tao na magdikta sa iyo, talagang malulunod ka na. Maibabaon ka na sa ilalim ng lupa. Okay? So, I don't know kung paano maligtas. Simple lang eh. Ang dahilan, very clear. Itigil ang tsa-tsa. Yung political tsa-tsa, I don't know yung economic tsa-tsa kung makakalusot sa mga senador. Kaya lang, ang survey, Pulse Asia survey, 88% ayaw sa tsa-tsa, political or economic tsa-tsa, ayaw nila. Kaya they are doing something against sa kagustuhan ng nakakaraming Pilipino. Kaya nga, kumunoy. Hindi nila ginagawa ang gusto ng taong bayan. Yung urgent national concern ng taong bayan is tutukan ang inflation.
Yun ang sentimento ng taong bayan. Pataas ng pataas ang presyo. Kailangang i-stop. Kung pagka-stop tapos pababain, walang nangyayari. Bakit? Kasi inuuna ang political motive sa mga gawain ng mga leaders natin. Kaya yun po ang sitwasyon sa ating bansa. Okay, isingit ko na lang, the same survey ng Publicus Asia, lumabas din ano ang mga pinaka-trusted na agency. Okay? When it comes to department, so ang nangunguna pa rin as usual, DepEd, top-notcher palagi, most trusted agency in government. Nakakuha siya ng 50% trust rating. And then, sumunod ang Bangko Sentral ng Pilipinas at saka CHED, Commission on Higher Education, 49%. DOST, 48%. DOH, 45%. Civil Service Commission and DOLE, 42%. So, yun mga top departments. Pagdating naman sa other institutions, example, TESDA. Hindi naman ito department, TESDA. Ang TESDA nakakuha ng 59%, mataas. Tapos ang inyong Armed Forces of the Philippines nakakuha ng 55% na trust rating. So, itong dalawa palagi, TESDA and AFP, palaging nangunguna sa institutions maliban sa mga departments. DepEd ang palagi namang nangunguna pagdating sa trust and satisfaction rating ng mga tao. So, yun po. Good luck sa administrasyong ito. Sana maisalba ang paglubog sa political career ng Pangulo at si Speaker Martin Romualdez.